Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, Provincial Government ng Ilocos Norte, naghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Sagsaganan ti gobyerno probinsyal iti posible apan nakarikna tinapudot a panamen gubway ti El Nino phenomenon. Sigon kini Provincial Agriculturist Engineer Maria Teresa Bacnat iti Provincial Agriculture Office na iswat iti kalabas ti panagkutkot kadagiti small farm reservoir kaya napan nakapalawa ti irigasyon. Kuna nasakbay ti paragtutudo ket na iswat dan tinasong atignay rason nga dadag iti naurno nga danom wenno tudo kadag iti SFR nang runa iti ili ti pasukin ken iti syudad ti Batak. Inbudanag ni Engineer Bacnat anakid daw da pa iti nayo na pundo para iti panagipay iti libre a gasolina mausar iti panagkutkot ti SFR ken irigasyon. Iti Ilocos Norte ket marikriknan ti nainit wenno napudot a panawen agingay ti bulang ti Abril intono sumaruno at tawen. Manipod dito Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rani mula dyan sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Balay Silangan Reformation Program sa Bangar, La Union, tagumpay na naisagawa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nabaligay ni lipas ti Local Government Unity Bangar La Union, mabayon ti sidong iti pagbangaran mo no Balay Silangan Reformation Center, ti may sapay asiklo ti Balay Silangan Reformation Program, uno BSRP anarambakan babayon iti reintegration ceremony, amang tanda iti panakailipas ti may saabulan nga in-house reformation program, dagiti reformista. Sa nga pulo a reformista manipod ti syudad ti San Fernando, may isa manipod ti Luna, ken may isa manipod Bangar La Union, tinangbukel ti nadakamat a batch. Dayto iket may isa na pataga milestone para iti nadakamat a pasilidad para iti panakaakomodar kadagiti umuna reformista manipod sa bali a lugar. Pamanagnag iti bilag ti panakipagrikna, rehabilitasyon ken may kaduagon daway, agtalinad a natibker ti pasilidad ti sidong iti pagbangaran, iti panangipaay kadagiti serbisyo para iti reformasyon. Ti Balay Silangan Reformation Center ken may sa reformatory facility amang taming kadagiti nakabasol mainag iti droga akayatnan ti agbaliw. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. MSMEs sa Eastern Samar nakabenta ng mahigit sa 127,000 piso sa unang araw ng 58th Eastern Samar Founding Anniversary Tourism and Agri-Trade Fair. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Sobrahin 127,000 ang total sales hansyahan nga adlaw han 50th Eastern Samar Founding Anniversary Tourism and Agri-Trade Fair November 3 ha Capitol Grounds, Borongan City. Inian habaruan han Radyo Pilipinas kan DTI Provincial Director Roselma Samonte. Sumalakan sa Monte ang kabugusan nga kita nga 127,584 pesos in 25.52% han sales target nga 500,000 pesos. Samtang ha kategorya nga food nga non-food products, ang total food sales cash nga book orders inabot hin 55,252, total non-food cash nga book orders 15,790, nga agri-products 56,542 pesos. Ang ginbabaligya ha trade fair in mga dekalidad nga mga produkto, sugad iton handicrafts, native delicacies, produkto agricultural, processed foods, han mga MSME sa 23 nga local government unit ha probinsya. Ining aktibidad in pinangungunan hiton gobyerno probinsyal hit Eastern Samar, ha pakigsumpayan hiton DTI, kaparte hit mga aktibidad ha pagsalinurog hiton 50th founding anniversary hiton Eastern Samar. Tikang ha RP Borongan inihipen Pumida para ha Radio Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Yan po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Mula sa Cagayan de Oro, 75 TESDA scholars minarkahan ang kanilang tagumpay sa 2 programa ng naturang ahensya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aureliana. Mikabat sa kapituon og 5 o 75 ka mga scholars sa Farmers Field School ug Peace and Nutrition Management ang kumpirmadong mga migraduar sa TESDA program. Mismo sa TESDA Provincial Director Engineer Adrian B. Ampong ang nangulo sa usa ka graduation ceremony nga gipay gayon sa Imeldas Diversified Farm nga gipay gayon bag-uhay pa lamang. Ang kalihukan nagrepresentar dili lamang sa kulminasyon sa kakugi sa mga migraduar nga gibutang sa paghait sa ilang kahanas agrikultura apan usab sa ilang determinasyon ngadto sa malungtarong agrikultura sa pagpanlambo sa komunidad. Gipaambit usab ni guest speaker Provincial Director Ampong ang iyang kaalam ug kahanas nga sa walay pagduwa-duwa makapadasig sa mga migraduar sa ilang pagsugod sa ilang sunod na kapitulo. Ang Training Support Fund o TSF o Daily Allowance giapod-apod usab sa maong kalihukan pinaagi sa technical support staff nga si Darwin J.R. Humawan. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City kina si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tess. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Ikatlong batch ng mga hospital service providers sumailalim sa Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation Training. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Nagmalampuson ang gipahigayong Basic Life Support and Cardiopulmonary Resuscitation o BLS CPR training sa Pinyan District Hospital sa probinsya sa Zamboanga del Norte gahapon. Ning tambong og partisipante sa gihimong aktibidad ang mga hospital service providers nga mahuman karong adlaw nga Martes. Ang training gipanguluhan sa Provincial Health Office, Zamboanga del Norte Medical Center ug Provincial Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Health Emergency Management Services. Tumong niining training nga mas mulambo pa ang kapasidad sa mga hospital service providers sa panahon sa panginahanglanon, pagresponde sa panahon sa emergency o sa paghimo og patient referrals. Ang training usa ka pagsunod sa licensing standard sa tunghaan sa Department of Health o DOH. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang lugar, rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.